tayong lahat mga mahal bilang paggalang sa balsenta natin mahal po dadala natin beloved ordained preacher, Andy Piñas. Praise the Lord! Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Minamahal, itaas yung kamay, tayo po ito malangin. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat. Sa dakilang oportunidad, kalayaan, bigla mo sa amin. Sa araw na to, sinipon mo kami dito sa iyong bahay sanktuaryo upang ikaw ay aming purihin, sambahin at pasalamatan sa lahat-lahat na kabutihan, kaloob mo sa aming buhay. Dahil sa ganang amin, wala may magawa pong wala ko, Lord. I visit you, Lord, Father, in the name of this Jesus, please anoint the humble servant to live with love and message, to liberate and bind Satan, cast out hindrances right now, Lord. To the first brother and pastor, Lord, bless me and anoint me, God. I can't do anything without you, Lord. When blessed, thy word, of God, hallelujah, proceed up from my mind, Lord, right now. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, the highest praise, glory, and thanksgiving and majesty, only to our loving God, the risen Savior, and I give double honor and our respect to our dearly beloved noble evangelist, Willis Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories and our precious teaching of Balabistan Pastor Nico Almeida, and all beloved children, the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, and all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, at sa lahat ng mga kapatiran sa iba't ibang lugar sa ulok ng bansa, sa ibang daigdig, mga nanonood ngayon, mga webcast viewer natin, at sa ating mahal nga mga bisita. Salamat sa Panginoon. Palakpakan natin, Diyos. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, sa araw na to ay we celebrate this Father's Day. Amen? Amen. Today is Father's Day sa lahat ng mga ama. But first of all, to our Heavenly Father. Amen? Una sa lahat, sa ating langit nun nga amahan, our Heavenly Father, our dearest Jesus, loving God, na siya pong nagligtas sa atin, siyang nagbago sa atin, siya nagpagaling sa atin, at siya po'y nagbigay ng iba-ibang grasya at pagpapala. Amen? That's why we are here just to adore Him and worship Him and praise Him, and we thank Him sa lahat ng mga pagpapala. Glove sa amin, also to our dearly beloved noble pastor, Willis Almeida. Nagpasalamat tayo sa Panginoon. We thank the Lord for him our beloved pastor. Mga minamahal, dahil pinagpala po tayo sa lahat ng mga bagay. You are so blessed many things just because of their sacrifices, love and guidance, prayer para sa atin at teaching. Kaya dito tayo sa lahat-lahat na maraming bagay, tayo lahat ay pinagpapala ng Diyos. Kaya dapat tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen? So happy Father's Day po sa inyong lahat, mga minamahal. Salamat sa mga amang, ang mga pinagpapala, so all beloved Almeida children, ng mga nga naging ama rin ng mga tahanan, hindi natin mabanggit isa-isa dahil sila po'y pinagpapala ng ating Panginoon. Amen ba? Kamusta kayo mga ama sa tahanan? Amen. Malungkot man kayo. Ating araw ngayon, dapat ba kayo malungkot? Amen ba? Kaya ang pag-aralan natin ngayon, ang itawag na Father's Day sermon ito. The qualities of a godly father. Qualities of a godly father. Ang mga talagang, what is the qualities of godly father? Yung mga magandang magagawa ng isang makadiyos nga ama. Amen. Amen. Kaya dito pa yun, sa araw na to, sa Father's Day, the greatest need in our society today is for fathers who will rise up and assume their God-given role of responsibility in the family. Sabi dito, the greatest need in our society today is for fathers who will rise up and assume their God-given role of responsibility
in the family. Amen ba? Kailangan natin ito, nga malaman ng mga tunay nga ama, nga nagpalaki sa mga anak, nga kailangan ma-assume ang God-given role of responsibility sa ilang mga pamilya. Kaya the qualities of a godly father. May mga qualities ito. Amen? Malaman natin ngayon what is our qualities being a godly father. Sabi dito, a godly father loves God. First of all, ang makadiyos nga amahan, siya po ay nagmamahal at umiibig una sa Diyos. Tandaan po no, that one quality. A godly father loves God, first of all. Kaya mga mahal, the basis upon which happiness build and priorities is our relationship. Ang basis ko no, nga ang mga kaligayahan sa pamilya, ito po'y maitayo, is build and priorities of relationship, ay dapat sa mga ama, unahin palagi nila ang ating Panginoon. Amen ba? To build and priorities of relationship. Maitayo natin at ating mga pangunahin ay dapat ang relationship natin sa ating mahal na Panginoon. Kayong ama ng tahanan, kulang sa paglingkod sa Diyos, kulang sa takot sa Panginoon, kulang sa pagsunod kalooban ng Diyos, hindi siya makapagpundar, makatayo ng good and happy family. Amen ba? Kaya unahin natin, sabi ng Matthew 6:33, sa mga godly father, kailangang unahin natin to seek ye first. Amen? The kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. So, pag inuna ng mga ama, ang kaharian ng Diyos at ang kiyang katwiran, so ang lahat ng bagay, idaragdag ng Diyos sa ating buhay. So, we can start building, amen, our priorities in our family, dahil ang Diyos ang nag-supply ng lahat natin mga pangailangan. Pero kung hindi ang ama maging sincero, maglingkod sa Diyos, walang pagpapala darating sa iyang pamilya. How could you build your family, the priorities and resources of your life, kung ikaw ay kulang ka sa paghanap ng kaharian ng Diyos? Kulang sa blessing, kulang sa pagpapala, kaya mapabayaan mo ang pamilya mo. Hindi mo masuportahan ang hinihingi na iyong pamilya. Mga Melkanya, naging watak-watak sila, hindi maganda ang imong na rise up, the build up. Mga minal nga, magandang plano sa iyong pamilya, dahil bakit? Kulang po ikaw sa provision at pagpapala. Pero kung inuuna mang Diyos, gabi pagpapala, sus makita yung kaligayahan sa pamilya. Bakit? Kasama natin palagi ang Diyos. Lahat ng mga pangailangan ng pamilya ay ma-provide natin. Walang kulang. Bakit? Inuna po natin ang ating mahal na Panginoon. Isa po yun. Nga qualities as a father. Kailangan unahin palagi natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, Diyos. If you do not have the right relationship with God, kung wala kang magandang relasyon sa Diyos, it is futile kuno to think that you can relate properly to others. Futile meaning, walang saysay. Kung kulang ka sa relasyon, wala kang tamang relasyon sa Diyos, ay ito po'y naging walang saysay, walang halaga, kabuluhan. Ang iyong iniisip na wala kang maisabi na tama sa ibang tao, mahitungod siyang pamilya. Ang makita, kaguluhan. Amen ba? Amen. Wala kang na-relate sa ibang tao properly sa others. Dahil bakit? Walang saysay. Walang halaga ang iyong iniisip na makapagpatutuo ka sa mga tao ng maayos. Dahil kulang ka sa relasyon sa Diyos. Wala kang tamang relasyon sa Diyos. Tandaan po natin mga ama, upang tayo pa'y pagpalain ng Diyos sa ating pamilya, kailangan huwag kang maging tamad maglingkod sa Diyos. Unahin mo palagi ang ating mahal na Panginoon. Magtapat ka, maglingkod ka, magpuri ka, sumamba ka, magbigay ka.
Ipakita mong totoong kabanalan, paano mo sinusunod ang ating mahal na Panginoon. Upang ang lahat mong iniisip, may saysay at may halaga sa ibang tao, mapagmalaki mo ang iyong pamilya. Dahil may tama kang relasyon sa Diyos. Isa yan ka-quality ng isang ama. Kaya sa lahat ng mga ama, kailangan ilagay nyo palagi, put first God in your life and in yourself and in your heart. Unahin mo palagi ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa lang yung business mo, yung transaction mo, yung ano pa mang ginalakad mo. Ilagay mo palagi nga una ang Diyos sa buhay mo. Dahil bakit? Pagdating ng araw, ang lahat mong ginagawa, it is a reflection. Makita ito ng iyong mga anak. At ang mga anak, wala silang ibang ehemplo kundi ang ama. Ina sa tahanan. So someday, yung ginagawa mong kainitan sa Diyos, yung tapat yung relasyon sa Panginoon, ito po it's bring mirrors sa mga anak mo someday na maalaala nila, ito po ang tinuro ni Papa sa atin na tayo magpakainit sa ating Panginoon upang lahat tayo pagpapalain ng Diyos. Pag mawala naman tayo sa lupang ito, yung ating nagawang na ating na-relate ng tamang pagtuturo sa kanila, ito po'y sundon nila hanggang sa lumaki, hanggang naman sila makapagpamilya. Ganon pa rin example, ipakita niya kung paano natin inuuna pinaglikuran Diyos ng tama at totoo. Amen ba? Di mo ka-amen? Everybody say, praise the Lord. Ito sabi doon, if you do not have the right relationship with God, it is futile to think you can relate properly to others. Wala kang masabi sa mga tao. Walang epekto. Amen? Kung ikaw ay mapapalayo sa Diyos, number 3, if you're running from God, you will never have peace. Kung ikaw ay tumatakbo palayo sa Diyos, wala ka pong kapayapaan. Wala kang pakigdait, wala kang kalinaw sa isipan. Bakit? Lumalayo ka sa presensya ng Diyos. If you're running from God, you will never have peace. Dapat yung peace na to, yung pakigdait, kalipay, kasiyahan, at kapayapaan, ito po hindi mapunta sa Kristiyano. Dahil sa Biblia, ang walang kapayapaan, yung mga tao lang sa libutan. Dapat ang Kristiyanong totoo, mayroong kapayapaan sa puso't isipan sa loob ng pamilya. Kaya sabi ng Biblia, Isaiah 57:21, there is no peace to the wicked. Okay, basa. Walang kapayapaan sa mga tao, walay kalinaw, nagingon ang Diyos alang sa mga dautan. So, pag mga dautan masama, walang kapayapaan. So dapat ang kapayapaan sa posisipan sa pamilya, doon lang yun sa mga totoong ama, Kristiyano sa paglingkod sa Diyos. Ngayon, kung may mga pamilya walang kapayapaan, malaking question mark. Baka yung papa, yung ama, kulang sa paglingkod, pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Dahil yung ama, padre ni pamilya, siyang pangulo ng tahanan, siya dapat ang magdadala ng tama, kahusayan sa spiritual nga buhay, pati sa lahat ng bagay, siya po'y magtuturo dahil siya pang unang teacher sa kanyang buong pamilya. Upang magkaroon ng tamang kapayapaan, kailangan ang ama, hindi po siya lalayo sa Diyos. Amen ba? Yan po ang qualities ng ama. Kailangan inuuna niyang Panginoon, ang katwiran Diyos, kailangan may tama siyang relasyon sa Diyos, at hindi siya lalayo, tatalikod sa ating mahal na Panginoon. Palagi siyang mapalapit sa ating mahal na Panginoon. Isitol niya ang lahat ng bagay sa kanyang problema. Dahil bakit po? Kailangan po ng pamilya may kapayapaan, may kasiyahan, may kagalakan, tamang provision, sobra-sobra mga pagpapala ang Diyos palagi sa ating gitna, sa ating panimalay, upang ang grasya, biyaya, uulan sa ating pamilya, at maging example tayo sa ibang tao. We can relate
personally to other, properly to other people, then may pagmalaki tayo. Ito yung pamilya ko, mainit sila. Nadadala ko sa gawain. Sama-sama kami lahat sumasamba. Sama-sama kami nagpupuri. Mainit kami. Kaya nakita nyo, pinagpapala po kami. May pagmamalaki ka sa mga kapitbahay. May pagmalaki ka sa mga kamag-anak. May pagmalaki ka sa mga kumpare mo. Bakit po? Nadadala mo ng maayos ang iyong buong pamilya. Palakpakan po natin, Diyos. Everybody say, Praise the Lord. Pakibasa. Kapitulo 57, versikulo 21. Wala na ipakigdait, miingon ang akong Dios alang sa dautan. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. Praise the Lord. Sa aklat ng Isaias, Kabanata 57, ang talata ay 21. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, sa mga masama. Palakpakan po natin, Diyos. Walang kapayapaan, sabi ng Diyos, sa mga masama. So yung kapayapaan, dyan lang sa mga binago ng Diyos na naglingkod sa Kanya. Amen? So pag ang pamilya walang kapayapaan, there's something wrong. Baka irresponsable ang espiritual ng kanyang ama. Mga ama, nakikinig ba kayo? Salamat naman. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Tayo ang nagdadala tayo nagdadrive ng ating pamilya upang sila makarating sa tamang lugar na ating pupuntahan. Pag mali yung pag-drive mo yung pamilya, hindi kayo makarating sa patutunguhan. We cannot reach that finishing line. Yung langit, pangako ng ating Panginoon. Everybody say, Praise the Lord. Kahapon may naghinto dito na bagong service. Puti. Maramong tiro. Mawag yan, pasok. Niwag ko ng Juju. Kuya, may mga tao. Nakita ko lahat. Yung dalawang lalaki, naka-short. Yung dalawang babae, naka-short. Mga siksi. Kung sino kaya to? Lumabas ako. Sabi niya, Brad, kuya, pwede pa tayo magpa-picture? Binuksan yung sa likod cover. Tingnan mo yung dalang sakong bigas. Sabi ko, bakit magpa-picture tayo? Naka-short pa yung mga babae. Sige lang po, maririmbrance ako sa Eagles. Eagles siya, kayo damit sa Eagles. Sabi ko, ba't kaya? Sino kaya to? Nagpa-utos nito. Kung baka si Brother Ferd, kay membre ng Eagle to. Picture kami. Pagkatapos, pinaalsa yung dalang bigas. Medyo ulan, sumakay na silang yung lalaki, yung dalang babae, kami na lang. Sabi niya, alam mo kuya, sa amuran to ako na-save, 2011 pa. Kung ganun ba? Alam mo, palagi kita nakikita sa amuran to. Saan ka ba ngayon? Sabi niya, taga-Bayabas lang ako. Diyan na sa Bayabas. Tangkad na lalaki, na medyo payat, may tsura. Tapos, kuya, hiyang-hiya na ako sa Panginoon. Marami na akong pinagdadaluhan ng mga fellowship. Dahil dito nahiya ako pumasok. Bakit ka nahiya? Kasi kuya, marami ng kasalanan ko, nag-backslide na ako. Pero nagulat ako ngayon, kinausap ako ng Diyos. Munta ka sa Pasulaos, magdala ka ng bigas, nagbigay ng kunting offering. Sabi ko, Brad, huwag mo kalimutan ang Diyos. Na kuya, alam ko naman, kahit ako nagkakasala, pero pinagpala ako, mayroon ako dito security agency. Sabi ko sa kanya, huwag mo hintayin, Brad, na tawagin ka ulit ng Diyos sa isang paalaala. Kaya pag mahal ka ng paalalahanan ka. Kinikwento ko sa kanya yung mga nangyari sa buhay Kristiyano na hindi na dumadalo, pinalahanan ng Diyos. Tapos, permit me, Brother Jong, nakwento ko kay buhay ni Brother Jong Roday. So, si Brother Jong, matagal na Kristiyano, mainit naglingkod sa Diyos noon. Buhay pa si Papa niya. Nung namatay si Papa niya, Daddy niya, hindi na siya dumadalo. Maraming prinsipyo sa buhay. Research niya yung buhay niya, ganito, ginto, lahat. Hanggang isang araw. Ito confession niya sa akin itong sabihin ko lang sa inyo. True ito, totoo ito.
Na hindi na siya dumadalaw dito, nakulangan na siya ng presensya at kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi ko dadalo, Brad, kasi diyan ako sa gitna kapisto. May respiratory problems ako dito. Makita ng mga abog. Sabi ko, hindi po dahilan yan. Kung gusto mo sambahin ang Diyos, kahit may karamdaman ka, dito pagalingin ka ng ating malabay noon. Pwede ka man pumasok sa loob para hindi ka diyan makakuha ng alikabok. So, yun ang sabi. Ngayon, hanggang dumating sa punto, ngayong nag-rebuilding preacher sa Cebu, pumunta dito, tumayo ng kanyang reliyon, apostol na siya ng Diyos. Maraming dito nadala ng ibang Kristiyano. Siyempre, dinadani na sila, dadala na dahil marami ng mga backslider, nagsama-sama sila. Ito, true story ito. May nakinig si Badri Jong dyan. Ngayon, sabi niya, ako, miracle ko sin ako. Kitang-kita ko manghimala. Dahil papa ko, yung mama ko. Pero sabi ko, pero nagbabautismo siya. Nagbabautismo siya. Sabi niya, sinubukan ko lang, Brad, kung totoong apostol. Sabi ko, hindi po ganon ang panampalataya. Pag nakita mo na, once you enlighten yung mind mo, nakita mo yung buong katotohanan with signs and wonders and miracles, wala ka nang ibang pupuntahan na ito ay totoo at buhay nangyari sa buhay. You experience the goodness, the greatness, the power of God in your life. Ng ating mahal na pastor, really, he is a prophet and a man of God. Wala na iba. Singin sa sino naman sabi ko yung Don Arminio, kung worker lang ordinaryo, mas una pa kami dyan. Mga impressing, niwala man tayo dahil pinanaginip daw ng anghel. Ang amin na mahal, ang panaginip, delikado po yon. Pinanaginip sa Cebu, ganun din. Na kuya, nanaginip ako. Yung chapel sa Bayugan, inalay. Nasira, pati yung mga nanguna doon. Sabi ko, sister, titingnan mo muna yung panaginip po, hindi marami lamang panaginip. Mayroong panaginip na bungang isip sa sobrang kabusog. At mayroong panaginip dahil nagalit ka sa kanya, panaginipan mo, inanay siya. At mayroong totoong pag-ibig na galing sa Diyos, pagising mo, umiiyak at payapat, maligaya ka. Ngayon, sabi ko, kunanay, natural man na. Kaya mga haligi talaga, kahoy, lubi, niyog, aanayin yon. Pero sabi ko, na-repair naman namin, yan matibay na. Ngayon, sa habag ng Diyos, yung nagsabi lang salita, siyang naanay, nawala na. Ay yung gawain sa Bayugan, sa habag at tawa ni sprayer naman na pastor na natili. Pinagpapala. Naka-tiles, ang gawain doon, pinagpapala. Nawala yung mga anay. Natural talaga yung mga anay. Pero yung nangunguni yung mga preacher, lagay ko doon, wala mas na naanay. Sila pa nga nang nagpapatay ng mga anay. Amen? Kaya mahirap magsalita, maniwala tayo sa mga udyok ni Satanas. Nabautismo siya ulit. Kaya ninabihan, nagbabautismo ako dahil nakapula. Bumalik ulit siya mo, nakaputi na, nagbabautismo ulit. So, dalawang bautismo na. Sabi ko, ang tanong, gumaling ka ba? Yun, nalagas yung katawan. Ito po isang aral. Pag nalaman mo ng katotohanan, wala ka na ibang pupuntahan. Mamatay, mabuhay ka dito, Diyos natin dito, buhay at totoo sa Jesus mo kasi. Mga minamahal, kami saksi ng mga manggagawa nyo. Maraming panukso ng kaaway bisan sa aming buhay. Dumating yan, may nag-o-offer sa amin, bigyan may kwarta, daling kami sa ibang bansa, ganito. Sabi ko, suluhin nyo na. Sa inyo na lang yan. Bahala na ako maghirap dito. Basta sunod ako sa kalooban ng Diyos. Kaya bang linggo nyo, inabot namin 36 anyos dito. Ngayon, nakita kong pagpapala ng Diyos. Ngayon, nung hirap na, yun ang nangyari po. Kung magparibaptize ka, para mapatawad ka, yun, nandito, nakita natin yung pastrikabiri sa habag at awa ng Diyos. Habang kinikwento ko yon sa brother na yon, pangalan niya parang Gerson eh. Hindi ko masyado na kung pabiliyo, parang tuungan sa tumplido niya. Ko, Brad, base darating, tumulo ang luha. Mutulo ang luha. Biko, wag mong sayangin ang panahon, Brad. Kahit marami ka ng pira, marami ka ng naabot, alalahanin mo, yung
pira, walang baliwala yan. Ang importante, ang kaligtasan mo. Salamat kuya. Mag-pray mula ako. Yun. Malaysia. Kaya mga minamahal, yung kapatid ni Barjong, hindi pa sa ating bautismo yan. Si Manuel, yung beloved wife si Rachel. Pero sabi niya, nakita nitong himala ng Diyos nga, totoo daw ang Diyos natin, tumutugon sa dalangin. Dahil may mga nagpe-pre-request sila sa atin, naniwala sila. Sabi niya, kuya, tinuod totoo ang Diyos mo kasi tinutugon ng aming mga dalangin. Kaya hindi basta marunong magbigay ng maayos, pero ginagamit sila ng Diyos. Yan, mga bangko, 100 pesos sa bangko, sila nagbigay yan. 8 sakong bigas sa mga grocery, mga worker. Kaya mga sabi ko, kuya, babalik kami. Mayroon na kaming plano. Magbabautismo kami ito, mag-asawa, dito na kami magbabasbas sa taga-Diyos mo kasi. Dahil totoo ang Diyos dito, mga wala na dapat tayong puntahan pang iba. Kaya tayong mga ama, dapat tayo mag-akay ng ating pamilya. Ano mang dumating pagsubok, panukso ng kaaway, kailangan ikaw na ama, huwag kang matumba. Huwag mo ipakita lang hihina ka. Hanggat maraming problema, malakas ka pa rin. Itayo mo ang pamilya mo. You rise up and assume the power of God sa paglingkod sa Diyos, mga minamahal. Kaya totoo ang Diyos natin dito, mga minamahal. You assume your God, that there is God-given role of responsibility in our life. Itayo natin yan. Huwag natin pabayaan. Dahil sayang yung pagkakataon na mawala sa atin. Babalik tayo. Mahina na tayo. Hirap na. Kaya habang malakas tayo magpuri, malakas pa tayo magpalakpak, malakas pa yung sumigaw, malakas pa yung magbabling, normal pang pag-iisip natin, wala tayong naramdaman. Paglingkuran natin Diyos, unahin palagi natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Dahil mga minamahal, isa yan. Bang mawala ka, mapalayo ka ay mong relasyon sa Diyos. If you're running from God, wala ka ng kapayapaan. Yung pagpapala, mawala sa buhay pamilya mo. Kawawa ang pamilya mo, maapektuhan sila. Maapektuhan sila. Kahit manghina yung anak mo, manghina yung asawa, ikaw na ama, batayo ka. Tumayo ka. Sabi ni Moses sa salita, stand and you shall see the salvation of the Lord. Kailangan po natin yan. Number 2, qualities of a godly father is a godly father loves his wife. Ang makadiyos na ama, mahal niya ang kanyang asawa. Mga ama, mahal niyo ba yung asawa? Hindi man kayo makasagot. Ha? A godly father loves his wife. Ang makadiyos nga ama, mahal niya ang kanyang asawa. Kasagaran ng mga ama, mga husband, na-assume lang pag-ibig dahil because of sex. Hindi po yan. Mga minamahal. Yan po ay isa lamang yan. Certainly as a part of love. Bilang mag-asawa. Amen? Kailangan po natin yan. But the real love seek to meet all needs of another person. Ang totoong pag-ibig, hinahanap niya upang matagbo ang lahat ng mapangailangan ng iyang buong pamilya. Ng kanyang asawa at iyang mga anak. Everybody say, praise the Lord. Real loves seek to meet all the needs of another person, especially his wife and his children. Yan po ang kailangan. Ang totoong pag-ibig. Hindi dahil lang gusto mo lang talaga makalaman, hindi po yun.
Dahil sabi nga sa mensahe ng marriage, a good marriage is more than a physical union. It's mirror between you, God's, and the church. It is spiritual and emotional union. Ang pag-aasawa daw, it's more than a physical union. Amen? More than a physical. Hindi yung pangailangan ng laman. It's more than a physical union. It involves spiritual and emotional union. It mirrors between you, God, and the church. Makita panalamin sa'yo, sa Diyos at sa church. Spiritual po ang pag-aasawa. Hindi po ito makalaman. Marriage is more than a physical union. It's spiritual and emotional union. Kaya ipakita mo ang pagmamahal mo sa iyong asawa more than physical love. It is involved really and spiritual love. Totoong pag-ibig, real love. Nga, naghahanap ka ng isang bagay to seek and to meet all the needs of your family. Hindi sa ibang tao, kundi sa iyong pamilya. Palakpakan po natin ang Diyos. Basahin mo natin itong Ephesians chapter 5 verse 25. Kaya hindi pakibasa. Then 1 Corinthians chapter 13 verse 1 up to 13. What is the meaning of real love? Libro sa mga taga-Episo, Kapitulo 5, versikulo 25. Kamong mga bana, higugmaan ninyo ang inyong masigkaasawa. Maingon usab nga si Kristo, nahigugma sa iglesia, ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kaniya. Amen. Amen. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Epeso, Kabanata 5, ang talata ay 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Amen. Narinig nyo ba? 26. 26. Upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Amen. 28. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Palakpakan Amen. po natin Diyos, mga minamahal. Everybody praise the Lord. So, a godly father loves his wife. Ang sabi dito, husbands, love your wife. Amen. Love your wife even as Christ. Husband, love your wives even as Christ also loved the church. Kung paano ang Panginoon minahal niyang iglesia and give Himself for it. Mga bana, ama, husband, mahalin niyo yung asawa, kung paano ni Kristo minahal ang iglesia at binigay pang kanyang buong buhay. Binigay ng Panginoon kanyang buong buhay sa church. And He gave Himself for it. That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Aron malinis magitan ng bautismo sa tubig. Mapatawad yung ating mga kasalanan. Yun, sa 28. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife, loveth himself. Kailangan yung mga lalaki, mahalin nyo yung asawa. Ang nagmamahal sa kanyang sarili, kung paano mo ginamahal yung sarili, kaya ang nagmahal sa kanyang asawa, minahal niya rin kanyang sarili. Amen ba? Amen ba? Mahal niyo ba ang inyong asawa? Kung mahal mo yung asawa, ganon din ang pagmamahal mo sa sarili. Hindi mo pwede saktan ang iyong asawa. Dahil, ganon din daw eh. Kung mahal mo yung asawa mo, mahal mo rin yung sarili mo.
Kaya kung sinasampal mo asawa mo, sarili mo rin sinasampal mo. Amen. Sinisigawan mo yung asawa mo, sarili mo rin sinisigawan mo. Kaya sabi Biblia eh. So ought men to love their wives as their own bodies. Lahat ng mga lalaki daw, mahalin mo yung asawa at ganon din sa pagmahal mo sa iyong sariling katawan. He that love his wife, loveth himself. Ang nagmamahal siyang asawa, minamahal niya ang kanyang sarili. So kung mahal mo yung asawa mo, mahal mo rin yung sarili. Amen. Di man kayo mag-amen. Ganon po ang quality of a husband or a father. The godly father loves his wife. Ang real love loves